Good morning po sa inyong lahat. Welcome back po sa ating channel. Ngayong araw po ay ipapakita ko sa inyo kung paano po mag-install ng OKM half shifter sa ating Fury 125. Initially po, pagka binuksan natin ito galing sa box, hindi pa po ito naka-assemble. So, kailangan po muna natin itong buuin. Pero napakadali lang po ito. Meron naman po siyang instruction na kasama sa box. Kung makikita nyo po sa video, meron po tayong left and side shifter. Kasama na po dun yung step nut na dalawa, yung frame na dalawa, yung brake pedal, yung shifter pedal, yung dalawang palikpik, at saka yung ating spline or brake rod papunta doon sa ating gear pedal. Ang ipapakita ko po sa inyo, nakakabit na siya kasi nung ginagawa po namin ito, hindi po gumana yung video o yung pag-record namin during installation. Kaya ang laman lang po ng video na to ay kung nakakabit na siya, kung paano ko po siya kinabit. Ang una po natin gagawin ay yung left side shifter pedal. As you can see po, nakakabit na siya. Gumamit po kami dito ng dalawang Allen bolt para doon sa tornilyuhan ng ating frame cover. Then isa pong lug shield o yung nabibili po natin to sa hardware, pang simento po to. Bali, ito pong lug shield ang ilalagay natin dun sa loob. Sakto po siya dun sa butas bago yung tornilyo. Fit po yan dun sa ating shifter frame. Then, ito po yung ating shifter pedal. Kasama po yung spacer ng ating frame ng ating shifter at saka yung palikpik. Tapos yung ating spline papunta dun sa ating gear pedal. Yung stock po ang ginawa namin dito, pinutol po namin yung dalawang gear pedal, iniwan lang po namin yung pinaka gear sa gitna, then kinat lang po namin siya, tapos nag-drill po kami ng dalawa para pumasok po yung spline ng ating half shifter. Makikita nyo po sa video natin, ayan po yung cut. Ito po yung binutas natin para makabit natin yung spline ng ating or rod ng ating half shifter. And kailangan naka 90 degrees po yung pinutol natin na gear pedal at saka yung ating spline para madali lang po siyang ikambyo pataas at pababa. Not sure kung kasama yung Allen bolt, pero dito bumili po kami ng Allen bolt na ginamit para maikabit po itong ating shifter. Hindi na po kami nag-weld dun sa ilalim. Katulad ng sinabi ko kanina, gumamit po tayo nung lug shield na 2 inches yung lug shield, tapos yung pinaka bolt niya is nasa 3 inches po para hindi po maalog. Next po natin ay yung nasa right side, which is yung brake pedal naman. Sa paglalagay po namin ito, gumamit din ulit po kami nung mga Allen bolt. Kung makikita nyo yung ating stock kicker, binabalang namin po siya para magamit pa rin po natin siya. At yun, gumamit ulit kami ng lug shield para dun sa ilalim na tornilyuhan ng ating right side frame ng ating half shifter. Tapos yun nga, katulad ng sinabi ko, ito ulit yung step nut kasama yung ating brake lever. Tapos yung pinakapalikpik, dun po namin kinabit yung stock na foot brake switch natin, brake light switch natin, para gumana pa rin yung ating brake light switch sa foot brake kapag nagpreno po tayo.
Bali, ginawan na lang po namin yan ng spring hanggang dun sa ating brake lever para mapagana po natin to. Then yung ating stock rod, pinabricate po natin yung dulo, niliko po natin, tapos nilagyan natin ng brace, then mahaba na tornilyo para dun sa brake arm, tapos yung atin pong brake lever dun sa rear drum, binaliktad lang po namin para yung ating brake rod ay diretso mula dun sa likod papunta dun sa harap. Mas may puwersa po siya kapag nakataas as compared dun sa nakababa, since naka-angle po yung ating brake rod. Na-test naman na po namin to. Medyo okay naman po yung kapit sa breno. Since makapal naman po yung ginamit namin na brake rod na pinabricate para dyan. Initially, kasi hindi po wala sa plano nung ating customer na gumamit ng rear disc brake. Kaya nagpabricate na lang po tayo para mapagana yung kanyang rear drum brake. Kung naka-rear disc brake sana to, pwede po sana natin tong gawan ng paraan. Kailangan lang po natin mag-install ng hydraulic brake light switch para mapagana yung rear brake light niya. Pero since wala pa po siya nun, ito muna yung ginawa natin. Ito po yung paggamit ng ating kickstarter. Nung naka-install na po yung ating OKM half shifter. Pwede pa rin po siya, mapapa-under pa rin po natin yung motor gamit ang kickstarter just in case na pumalya po yung ating push start. And okay naman po yung brake natin as tested namin sa kalsada. Makapit naman po siya. Pero syempre much better kung naka rear disc brake na po kayo. Again, hindi po namin na-record yung mismong installation since nagkaroon ng problema. By the way, yung palang ating passenger driver's foot peg, pinutol po namin yung dalawa kabilaan para makabit pa rin po natin yung ating side stand. Kasi pag di po natin tinanggal yun, parang sagabal po siya dun sa ating OKM shifter. And tinanggal din po namin yung plastic frame cover ng ating chassis sa side kasi hindi po match yung ating OKM half shifter pag nakakabit po yun. So tinanggal na po namin. Ito po yung pinaka final na itsura once na nakabit na yung ating OKM half shifter. Huwag kalimutan po na i-adjust yung ating spline at saka yung rod at saka yung gear na 90 degrees para madali po siyang i-cambio ng up and down. In case po na hindi po kayo contented dun sa ating rear drum brake, pwede naman po tayong mag-install ng universal rear disc brake, yung tinatawag nilang butas hub. May video na po tayo dyan dito sa ating YouTube channel kung paano po natin siya install. Bali, ang gagawin lang po natin dyan, bubutasan po natin yung ating hub, rear hub or yung ating rear mugs para maisalpak po natin itong universal rear disc brake kit. Or much better, maglagay na lang po tayo ng OKM rear disc brake conversion kit. Bali plug and play na po to. No need na pong magbutas dun sa ating rear hub or dun sa ating rear mugs. Makita nyo naman po sa ating video kung anong difference nung dalawa. Just in case lang po na hindi po kayo satisfied dun sa ating rear drum brake. Sana po nakatulong ulit po ako sa inyo and thanks for watching.